Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tiwala at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ay hindi mula sa patalim ng isang kaaway. Sinasabi nila, ang pinakamasakit na lason ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa halik ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Paano kung ang mismong kamay na dapat sanay mag-aalaga sa'yo, ang siyang magbabaon sa'yo sa sarili mong hukay? Nagising si Dakila Mariveles sa isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Ang una niyang naramdaman ay ang bigat. Isang nakakasukang bigat sa kanyang dibdib, sa kanyang mga binti, sa kanyang buong katawan. Ang ikalawa ay ang dilim. Isang kadilimang ganap, walang ni isang guhit ng liwanag. At ang ikatlo, ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang amoy. Amoy ng basang lupa, ng nabubulok na dahon, at ng kamatayan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang kanyang mga braso at binti ay parang nakagapos. Hindi nakagapos, nakabaon. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kung anumang bagay ang nasa ibabaw niya. Sinundan iyon ng paglagaslas ng lupa na dumausdos sa gilid ng kanyang mukha, pumasok sa siwang ng kanyang bibig. Napamura siya sa isip, ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Nalasahan niya ang pait at dumi. Doon, sa gitna ng sindak, isang alaala ang lumitaw. Ang malambot na labi ng kanyang asawa. Si Sidapa, kagabi lang iyon, o kanina lang. Hindi niya matiyak. Dinala siya nito ng isang basong tubig sa kanyang silid. Kung saan siya nakahiga sa kama, hindi pa rin makagalaw ang mga binti mula sa aksidente. Ngumiti ito sa kanya, ang ngiting sa loob ng 10 taon ay nagsilbing kanyang araw. Magpahinga ka na, mahal ko. Bulong nito, bago siya dampian ng isang halik sa noo. Ako na ang bahala sa lahat. Ang halik na yon. Ang huling natatandaan niya bago siya lamunin ng antok na hindi niya mapigilan. Bilisan niyo na riyan! Siguraduhing malalim at hindi na makakahinga yan. Ang boses. Kilala niya ang boses na yon. Kay Buwaya Ledesma, ang kanyang business partner, ang kanyang karibal, ang lalaking palagi niyang pinaghihinala ang may lihim na pagtingin kay Sidapa. Nag-init ang kanyang mga mata, ngunit walang luhang kayang tumulo. Ang katotohanan ay isang malaking alon na humampas sa kanyang ulirat. Nilulunod ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi ito bangungot. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang pangalan at yaman, ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay inilagay siya sa isang ataol at ngayon ay inililibing siya ng buhay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang mahinang ungal na kinain kaagad ng kahoy na nakapalibot sa kanya at ng ton-toneladang lupa sa itaas. Ang hangin sa loob ng kabaong ay nagsisimulang kumapal, nagiging lason sa bawat paghinga. Narinig niya ang isa pang malakas na bagsak ng lupa. At isa pa, walang tigil. Ang bawat bagsak ay parang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang buhay. Ang kanyang imperyo, ang Sinag Corporation, na ipinangalan niya sa anak nilang namatay. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ipinagkatiwala niya ang lahat kay Sidapa. Ang tiwala. Isang salitang napakaganda pakinggan, ngunit ngayon ay may lasa ng abo sa kanyang bibig. Mahal kita, Dakila, sabi minsan ni Sidapa habang nakayakap sa kanya. Habang ako'y nabubuhay, hindi kita pababayaan. Isang kasinungalingan, isang napakatamis na kasinungalingan. Sa gitna ng lumalaking kawalan ng pag-asa, isang galit ang umusbong, isang nagbabagang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Iwinasiwas niya ang kanyang mga braso, pinukpok ang takip ng kabaong. Kahit papaano, kailangan niyang makalabas. Hindi siya maaaring mamatay ng ganito.
Hindi sa kamay ng mga taong yon, ngunit ang kanyang lakas ay limitado. Ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa pinsalang tinamo. Ang bawat paggalaw ay kumukuha ng mahalagang hangin. Tumigil ang mga tunog, walang nang palakol, walang nang bagsak ng lupa. Narinig niya ang mahihinang yabag, papalayo, hanggang sa ang mga ito'y tuluyan ng naglaho. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Mas malala pa kaysa sa mga tunog ng pagtataksil. Ito ang katahimikan ng isang puntod. Ang katahimikan ng pag-iisa. Iniwan na nila siya. Ibinabaon sa lupa. Sa ilalim ng kadiliman, iniwan upang dahan-dahang malunod sa sarili niyang hininga. Ito na ang wakas. Ang huling halik ni Sidapa ay hindi pala isang halik ng pagmamahal. Iyon pala ay isang selyo, ang selyo ng kanyang kamatayan. Habang ang isang buhay ay pilit na binabawi mula sa bingit ng kamatayan, sa ibabaw ng lupa, isang munting kaluluwa ang nagsisimula sa kanyang gabi-gabing paglalakbay. Isang batang hindi kilala ang mundo sa labas dahil ang kanyang buong mundo ay ang syudad ng mga krus at pangalan. Para sa kanya, ang libingan ng mga aninong tahimik ay hindi isang lugar ng katatakutan. Ito ay isang tahanan. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Para kay Alintuya, ito ang hudyat. Hudyat na oras ng maghanap ng hapunan. Dala ang isang maliit na bayong nayari sa lumang sako. Maingat niyang tinahak ang mga pamilyar na landas sa pagitan ng mga naglalakihang puntod na gawa sa marmol at mga simpleng krus na gawa sa kahoy. Ang hangin ay may dalang amoy ng natuyong mga bulaklak at natunaw na kandila, ang pabango ng kanyang tahanan. Huminto siya sa puntod ng isang Lola Remedios. Palagi itong mayroong biskwit at candy na iniiwan ng mga dumadalaw na apo. Makikikuha po ulit, Lola. Paalam niya sa hangin, kasabay ng magalang na pagyuko. Maingat niyang kinuha ang 2 pirasong biskwit. Iniiwan ang natitira para sa mga kaluluwa, gaya ng bilin sa kanya ng isang matandang tagapag-alaga ng sementeryo noon. Ito ang kanyang buhay. Ang mga patay ang kanyang kapitbahay, ang kanilang mga alaala, ang kanyang mga kwento. Ang mga alay para sa kanila, ang bumubuhay sa kanya. Isang tahimik na kasunduan sa pagitan niya at ng mga aninong hindi na makapagsalita. Habang papalapit siya sa isang mas liblib na bahagi ng libingan, kung saan bihira na ang mga bisita, may napansin siyang kakaiba. Isang bagong tambak ng lupa. Walang pangalan, walang krus, walang bulaklak. Isang tumpok lamang ng sariwang lupa na halatang minadali ang pagkakagawa. Kumunot ang noo ni Alintuya. Kahit sa kanyang murang edad, alam niyang hindi ganito ang itsura ng isang maayos na libing. Mukha itong hukay na tinabunan ng walang pakundangan. Akmang lalagpasan na niya ito nang may marinig siyang isang tunog. Natigilan siya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Baka isang hayop lang, isang asong gala na naghahanap ng buto. Ngunit iba ang tunog. Hindi ito kalmot ng hayop. May kasama itong mahinang daing. Nanindig ang balahibo sa kanyang batok. Ang mga kwento ng multo na naririnig niya sa mga nagbabantay ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa tagal niya sa sementeryo, natutunan niyang mas katakutan ang mga buhay kaysa sa mga patay. Ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa bunton ng lupa. Idinikit niya ang kanyang tainga sa ibabaw nito. Pinipigilan ang sariling hininga. Narinig niya itong muli. Mas malinaw ngayon. Isang mahinang kalabog na para bang may kumakatok mula sa ilalim. Hindi ito multo. Hindi ito hayop. Tao. May taong nasa ilalim ng lupa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo ng takot at pagkaalarma ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Ngunit sino? Gabi na at wala ng ibang tao. Kung aalis siya,
Baka huli na ang lahat para sa kung sino man ang nasa ilalim. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Maliliit, payat, ngunit sanay sa pagbubuhat at paghuhukay. Napulot niya ang isang makapal na piraso ng kahoy, isang sirang bahagi ng isang lumang krus. Hindi na siya nag-isip pa. Gamit ang kahoy bilang pambungkal at ang kanyang mga kamay bilang pala. Sinimulan niyang hukayin ang lupa. Mabigat at basa ang lupa. Dumidikit sa kanyang mga daliri. Pumapasok sa ilalim ng kanyang mga kuko. Bawat paghukay ay nangangailangan ng buong lakas ng kanyang munting katawan. Pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Humahalo sa alikabok at dumi. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat mahinang kalabog mula sa ilalim ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Sandali lang po, tutulungan ko kayo. Bulong niya, na para bang ang nasa ilalim ay makakarinig sa kanya. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghuhukay, tumama ang kanyang mga kamay sa isang bagay na matigas. Kahoy. Sinubukan niyang alisin pa ang lupa sa paligid nito hanggang sa lumitaw ang isang bahagi ng takip. Kumatok siya rito. May tao po ba riyan? Isang mas malakas na kalabog mula sa loob ang kanyang narinig bilang sagot. Buong lakas niyang ginamit ang piraso ng kahoy para wasakin ang isang bahagi ng takip. Nagkaroon ng mga bitak. Muli niya itong pinukpok at muli hanggang sa isang maliit na butas ang nabuo. Itinapat niya ang kanyang mata sa butas. Sa una ay dilim lang ang kanyang nakita. Ngunit habang nasasanay ang kanyang paningin, isang imahe ang unti-unting nabuo sa liwanag ng buwan. Isang mukha. Ang mukha ng isang lalaki. Puno ng putik at gasgas. Ang mga mata nito ay nakapikit, ngunit ang bibig nito ay bahagyang nakaawang, humihinga ng mababaw. Buhay. Ang taong ito ay buhay. Napaatras si Alintuya sa pagkabigla. Totoo nga. Inilibing nila ang isang taong buhay. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang di maipaliwanag na tungkulin. Hindi na mahalaga kung sino ang lalaking ito o kung bakit siya naroon. Ang mahalaga, kailangan niya ng tulong. Habang nakatitig si Alintuya sa butas, dahan-dahang dumilat ang mga mata ng lalaki. Maputla, pagod, at puno ng sakit. Ngunit merong isang maliit na kislap ng pagkamangha ng magtama ang kanilang mga paningin. Isang lalaking nasa bingit ng kamatayan at isang batang nabubuhay kasama ng mga patay. Dalawang kaluluwang hindi dapat magtagpo, ngunit pinag-isa ng isang gabi ng kalupitan. Sinubukan ng lalaking magsalita. Gumalaw ang kanyang mga tuyot at bitak-bitak na labi, ngunit tanging isang mahinang tunog ang lumabas na parang pagaspas ng dahon. Ang kanyang dibdib ay bahagyang umangat, desperadong sumisinghap ng sariwang hangin na pumapasok sa maliit na butas na ginawa ng bata. Nananatiling nakatayo si Alintuya. Ang puso niya'y kumakaripas, ngunit ang kanyang mga paay tila nakatanim sa lupa. Nakita na niya ang maraming mukha ng kalungkutan sa sementeryo, sa mga litrato, sa mga umiiyak na pamilya. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng desperasyon sa mga mata ng isang taong buhay. Muling sinubukan ng lalaki. Inipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas. At sa wakas, isang salita ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang bulong na halos pawiin ng hangin, ngunit sapat na malinaw para marinig ng bata. Tubig. Ang salitang iyon ay parang kidlat na gumising kay Alintuya mula sa kanyang pagkatulala. Nawala ang kanyang takot sa multo, sa dilim, sa kababalaghan ng sitwasyon. Ang nasa harap niya ay hindi isang halimaw o isang kaluluwang ligaw. Isa siyang tao. Isang taong nauuhaw at naghihingalo. Walang alinlangan, mabilis siyang tumango. Kahit hindi niya sigurado kung nakikita pa siya ng lalaki. Sandali lang po, kukuha ako. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. At sa isang iglap, tumalikod siya at tumakbo.
Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humakbang papalayo, lumilikha ng alikabok sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang mga biskwit sa kanyang bayong ay nalimutan na. Ngayon, may daladala siyang isang misyon na mas malaki pa sa kanyang sarili. Ang pawiin ng uhaw at iligtas ang buhay ng taong inilibing ng mundo. Minsan, ang kaligtasan ay hindi isang marangyang palasyo o isang malambot na higaan. Minsan, ito'y isang malamig na silid na amoy lupa at lumot sa piling ng isang estranghero. Para kay Dakila Mariveles, ang pagmulat ng kanyang mga mata sa pangalawang pagkakataon ay ang tunay na simula ng kanyang kamatayan. At marahil, ang simula ng isang bagong buhay. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Dakila ay ang lamig. Isang lamig na gumagapang mula sa sementong kanyang hinihigaan, tumatagos sa manipis niyang damit hanggang sa kanyang mga buto. Sinundan ito ng sakit, isang mapurol na kirot sa kanyang likod, at isang matinding pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay hindi na ang nakakasukang dilim ng isang kabaong, kundi ang malabong balangkas ng isang maliit na silid na bato. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang siwang sa itaas, kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Mga anino ay sumasayaw sa mga pader na gawa sa marmol. Isang anino ang gumalaw malapit sa kanya. Napasinghap si Dakila, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina para gumawa ng anumang marahas na reaksyon. Ang anino ay lumapit pa, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang batang lalaki mula sa libingan. Nakaupo ito sa sahig sa tabi niya. Hawak ang isang basahang-basa. Maingat nitong ipinahid ang basahan sa kanyang noo. Tinatanggal ang mga tuyong putik at dugo. Ang mga galaw nito ay magaan, halos walang tunog, na para bang sanay na itong kumilos sa gitna ng katahimikan. "Gising na po pala kayo," mahinang sabi ng bata. Ang kanyang boses ay isang alingawngaw sa loob ng maliit na espasyo. Sinubukang magsalita ni Dakila, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Isang mahinang tunog lamang ang lumabas, na unawaan kaagad ng bata. Inalalayan siya nitong umupo ng bahagya at inilapit sa kanyang labi ang isang lumang tasang plastik na may lamang tubig. Uminom si Dakila. Bawat lagok ay parang biyaya na dumadaloy sa kanyang nanunuyong sistema. Nang makainom, nilibot niya ang kanyang paningin. Doon niya napagtanto kung nasaan sila. Isa itong lumang musoleo o isang hammo. May mga pangalang nakaukit sa pader. Ito ang kanlungan ng bata. Ang kanyang tahanan. Isang bilyonaryo, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ay nakahiga ngayon sa sahig ng isang puntod. Inaalagaan ng isang batang lansangan na marahil ay hindi pa nakakatikim ng 3 disenteng pagkain sa isang araw. Ang kabalintunaan ay isang mapait na sampal sa kanyang mukha. "Salamat," hirap niyang sabi. Ang kanyang boses ay paos at basag. Tumangulang ang bata, ang kanyang mga mata ay malaki at seryoso. Sa sandaling iyon, isang mas malaking katotohanan ang bumalik kay Dakila. Ang pagtataksil, ang hukay, ang kanyang mga binti. Nagpadala siya ng utos mula sa kanyang utak patungo sa kanyang mga paa. "Gumawlaw kayo." Isang simpleng utos na ginawa na niya ng milyon-milyong beses sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, ang mensahe ay nawala sa daan. Walang sagot, walang kislot, walang pakiramdam. Isang patay na linya. Sinubukan niya ulit, mas buong puwersa. Ang kanyang mga kalamnan sa tiyan ay nanigas sa pagsisikap. Wala. Ang kanyang mga binti, mula baywang pababa, ay mga dayuhang bagay na nakakabit sa kanyang katawan. Mga palamuti lamang. Isang ungol ng pagkabigo at sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Hinampas niya ang semento
gamit ang kanyang kamao. Ang sakit sa kanyang mga buko ay isang paalala na buhay pa siya. Ngunit ang kawalan ng pakiramdam sa kanyang mga binti ay isang paalala na isang bahagi niya ay patay na. Ang alaala ni Sidapa, ang kanyang nangiti, ang kanyang halik, ay bumalik na naman. Ngunit ngayon, ang alaala ay hindi na matamis. Ito'y lason. Ang bawat salita ng pagmamahal na sinabi nito sa kanya ay isa na ngayong pagkutya. Napansin ni Alintuya ang kanyang paghihirap. Lumapit ito at inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bayong. Ang 2 pirasong biskwit na kinuha nito kanina. Maingat nitong pinaghati ang isang piraso at inialok sa kanya. Tinitigan ni Dakila ang mumurahing biskwit. Ang isang taong kayang bumili ng pinakamamahaling pagkain sa buong mundo ay inaalok ngayon ng kalahating piraso ng biskwit na galing sa isang alay. Ngunit sa mga mata ng bata, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang marangyang mundo. Ang dalisay na kabutihan. Dahan-dahan niyang tinanggap ito. Habang nginunguya niya ang tuyong biskwit, isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ito'y luha ng pasasalamat o ng pagdadalamhati para sa buhay na ninakaw sa kanya. Habang kumakain sila sa katahimikan, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Dakila. Ang sapi ni Alintuya sa sahig, ang nagsisilbing higaan nito, ay isang lumang dyaryo. At sa pahinang nakaharap sa kanya, isang mukha ang nakatitig pabalik. Ang sarili niyang mukha. Isang litratong kuha noong nakaraang taon, nakangiti siya habang tumatanggap ng isang parangal. At sa ilalim nito, ang malalaking letra ng headline. Dakila Mariveles, yumao na sa edad na 52. Nabitawan niya ang natitirang biskwit sa kanyang kamay. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Naroon, nakalimbag sa itim at puti. Ang opisyal na hatol ng mundo. Patay na siya. Isa na lamang siyang multo na naglalakad. O mas tamang sabihing, gumagapang sa lupa. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay ay binura na. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Mas mainit kaysa sa kanyang galit. Mas malakas kaysa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Determinasyon. Hindi pa ito tapos. Hanggat siya'y humihinga, hindi pa ito tapos. Tumingin siya sa batang katabi niya. Ang tanging buhay na saksi sa kanyang pag-iral. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito mag-isang kakayanin. May isang tao siyang kailangang tawagan. Isang taong marahil ay ang huling hiyibla ng katapatan na natitira sa kanyang mundong gumuho. Bata, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Anong pangalan mo? Alintuya po, sagot ng bata. Alintuya, pag-uulit ni Dakila. Kailangan ko ng pabor. Isang napakalaking pabor. Kailangan mong tulungan akong makatawag sa isang tao. Sa kabilang panig ng lungsod ng Hiraya, malayo sa amoy ng lupa at kandila, ang mundo ay umiikot sa ibang paraan. Dito, ang pagluluksa ay isang sining. Ang mga luha ay sinusukat. At ang bawat salita ay bahagi ng isang napakahusay na pagtatanghal. Ito ang mundo ni Sidapa Solana Mariveles, ang babaeng na ngayon ay kilala bilang ang nagdadalamhating biyuda. Nakaupo si Sidapa sa isang silyang antigo na nababalutan ng velvet sa loob ng malawak na library ng mansyon ng mga Mariveles. Ang paligid niya ay puno ng mga kamera, mga mikropono, at mga matang mapanuri ng mga piling mamamahayag. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan. Ginang Mariveles, malumanay na tanong ng isang kilalang TV journalist, ang buong bansa po ay nakikiramay sa inyo. Paano ninyo po hinaharap ang bawat araw mula nang mawala si Ginoong Dakila? Huminga ng malalim si Sidapa, isang bahagyang panginginig.
ang idinagdag niya sa kanyang mga balikat para sa dagdag na epekto. Itinaas niya ang kanyang mga mata na ngayon ay mamasa-masa at makintab sa ilalim ng artipisyal na liwanag. Hindi ko rin alam, sagot niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Si Dakila, siya ang aking mundo, ang aking lakas. Bawat umaga, gumigising ako at umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang katotohanan ay isang napakabigat na pasanin. Isang butil ng luha ang maingat na gumulong sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong makita ng mga kamera. Pero, nagpatuloy siya na may bagong determinasyon sa kanyang boses. Alam kong ayaw niyang makita akong ganito. Itinayo niya ang Sinag Corporation mula sa wala. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang legasiya. At tungkulin ko ngayon, bilang kanyang asawa, na siguraduhing hindi masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mga salita ay lumabas ng walang kahirap-hirap. Isang script na matagal na niyang kinabisa. Natapos ang panayam sa mga salita ng pakikiramay at paghanga sa kanyang katatagan. Nang patayin na ang mga kamera at isa-isang umalis ang mga taga-media. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mukha ay nakatitig sa kawalan. Ang nag-iisang luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ang galing mo talaga, mahal ko. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa isang madilim na sulok ng library, lumabas si Buwaya Ledesma. May dalang 2 kopita ng pinakamahal na alak. Isang nangiting mapanuri ang nasa kanyang mga labi. Ang maskara ni Sidapa ay biglang naglaho. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na kislap. Ang pagkakayuko ng kanyang mga balikat ay naging tuwid at mayabang. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng publiko. Isang ngiting puno ng tagumpay at panuno. Sila na mismo ang gumagawa ng kwento para sa akin. Sabi niya, tinatanggap ang kopita mula kay Buwaya. Ang kailangan ko lang gawin ay umiyak ng kaunti. Itinaas ni Buwaya ang kanyang kopita para sa atin, sa bagong imperyo na sisimulan natin. Para sa hustisya, pagtatama ni Sidapa bago sila nagtagay. Ang tunog ng nag-uumpugang kristal ay umalingaw-ngaw sa silid. Nilagok niya ang alak, dinadama ang init nito sa kanyang lalamunan. Wala na ang sagabal, ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan. Atin na. Lumakad siya patungo sa bintana. Tanaw ang malawak na hardin na dating paboritong lugar ni Dakila. Isang hangal. Hanggang sa huli, naniwala siyang mahal ko siya. Napakadaling paikutin ng mga taong nagmamahal. Ngunit hindi lang pera ang habol ni Sidapa. May mas malalim, mas personal na dahilan. Iniwan niya si Buwaya at naglakad patungo sa isang pader na kinaroroonan ng mga larawan. Nilagpasan niya ang malaking larawan ng kasal nila ni Dakila at huminto sa harap ng isang maliit at kupas ng litrato na nakatago sa isang gilid. Ang larawan ng kanyang ama, si Don Ignacio Solana, noong kasagsagan pa ng kapangyarihan nito, bago pa sirain ng ama ni Dakila ang kanilang pamilya sa isang corporate takeover. 3 dekada na ang nakalipas. Ang kahihiyan, ang pagbagsak, ang unti-unting pagkawala ng lahat ng kanilang ipinundar. Hindi niya iyon kailanman kinalimutan. Haplusin niya ang salamin ng picture frame. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ito ang kanyang sinumpaan sa libingan ng kanyang ama. Ang kasal niya kay Dakila ay hindi pagsuko. Ito ay isang paglusob. Natupad ko na, Papa. Bulong niya sa larawan. Ang lahat ng kinuha ng mga Mariveles, babawiin ko. Babawiin ko ang lahat at sisirain ko sila hanggang sa wala nang matirang kahit isang alaala ng kanilang pangalan. Huwag ka munang maging masyadong kampante, sabi ni Buwaya mula sa kanyang likuran.
Binabasag ang kanyang solemne na sandali. Hinarap siya ni Sidapa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang ibig mong sabihin? Sumimsim si Buwaya sa kanyang alak. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakarating sa akin na may ilang miyembro ng board na nagtatanong. Masyado raw mabilis ang pag-apruba sa iyo bilang bagong CEO. Gusto nilang suriin ang lahat ng papeles, lalo na ang last will and testament ni Dakila. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Sidapa. Ang takot ay isang emosyon na hindi para sa kanya. Mga langgam, sabi niya nang may pagwawalang bahala. Mga langgam na gustong humarang sa daan. Hayaan mo sila. Madali lang tapakan ang mga langgam na tulad nila. Ang katapatan ay isang lumang alak. Habang tumatagal, lalong nagiging dalisay at matatag. Sa isang maliit na silid sa dulo ng mansyon, malayo sa karangyaan at pagkukunwari, isang matandang puso ang tahimik na nagluluksa. Hindi para sa yaman, kundi para sa isang taong itinuring niyang higit pa sa isang amo, isang anak. Ang bawat araw para kay Lolo Gunido ay isang mabagal na paghihintay sa wala. Mula nang formal siyang pinaretiro ni Sidapa ilang araw matapos ang libing, ang kanyang mundo ay lumiit sa apat na sulok ng kanyang silid sa dating servants' quarters. Ang silid na ito, na naging saksi sa halos 50 taon niyang pagsisilbi sa pamilya Mariveles, ay isa na ngayong bilangguan ng mga alaala. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang luma at medyo kupas ng litrato. Siya at ang isang batang-batang Dakila, nakangiti habang magkaakbay sa tabi ng isang bagong tanim na puno sa hardin. Siya ang nagturo sa batang yon kung paano maging matatag, kung paano tumayo sa sariling mga paa. Ngunit sa huli, nabigo siyang protektahan ito. Patawarin mo ako, senyorito, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Hindi kita nabantayan. Ang bawat ngiti ni Sidapa na nakikita niya sa telebisyon ay parang isang sundang na tumatarak sa kanyang puso. Alam niya, ramdam niya, mayroong mali. Ngunit sino siya para magsalita? Isang matandang katulong na itinapon na lamang na parang basahan. Nagulat si Lolo Gunido sa biglaang tunog. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at mumurahing cellphone, isang bagay na binili niya para sa sarili. Dahil kinuha ni Sidapa ang lahat ng linya ng komunikasyon sa mansyon. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Sino to? Tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang. Katahimikan lamang ang kanyang narinig sa kabilang linya, maliban sa isang mahinang paghinga. Kung wala kang sasabihin, ibababa ko na. Lolo? Natigilan siya. Ang boses. Mahina, paos, halos hindi makilala. Ngunit merong isang bagay sa tono nito, isang bagay na pamilyar. Sa sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ang Agila? Hirap na sabi ng boses sa kabilang linya. Naalala mo ba? Ang agila sa bundok ng Mariveles? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Iyon ang kanilang sikreto. Isang alaala mula sa kabataan ni Dakila nang umakyat sila sa bundok at nakakita ng isang dambuhalang agila. Iyon ang naging simbolo nila ng kalayaan at lakas. Isang sikretong walang ibang nakakaalam. Sa senyorito, halos pabulong niyang sabi, hindi makapaniwala. Imposible, patay ka na. Hindi, siya nawala, Lolo. Sagot ng boses, may kaunting lakas na ngayon. Nagpapalakas. Lang siya ng pakpak. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Lolo Gunido. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pagkabigla at ng isang hindi kapanipaniwalang pag-asa. Buhay. Buhay ang kanyang alaga. Buhay si Dakila. Nasaan ka, senyorito?
pupuntahan kita. Sumunod ang mga tagubilin, maingat, detalyado, at puno ng pag-iingat. Kailangan niyang mag-ingat. Walang dapat makaalam, walang dapat makahalata. Pagkababa ng telepono, kumilos si Lolo Gunido na may bilis na hindi akma sa kanyang edad. Nagsuot siya ng isang lumang bestidang pangbukid. Isinuot ang isang salakot na magtatago sa kanyang mukha. At lumabas sa likurang pinto na tanging siya lang ang nakakaalam. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat anino ay kanyang kaibigan. Sumakay siya ng diip, pagkatapos ay tricycle, hanggang sa marating niya ang bukana ng libingan ng mga aninong tahimik. Gabi na, at ang lugar ay tahimik at medyo nakakatakot. Ngunit ang takot niya para sa sarili ay wala kumpara sa pagnanais niyang makita ang kanyang amo. Sinundan niya ang mga direksyon sa likod ng hilera ng mga puno ng akasya, lampas sa puntod ng isang dating general, hanggang sa marating niya ang isang luma at nakalimutan ng musoleo ng isang pamilyang matagal nang naglaho. Marahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Umugong ito sa katahimikan. Sa loob, sa liwanag ng isang solong kandila na dala ng isang batang lalaki na nakaupo sa sulok, nakita niya ito. Ang kanyang senyorito, si Dakila Mariveles, nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Payat, may mga pasa at galos, ang kanyang mga mata ay malalim ngunit nag-aalab. At ang kanyang mga binti, nakalatag sa isang paraang hindi natural, walang buhay. Ang lakas ay biglang nawala sa mga tuhod ni Lolo Gunido. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na isang hikbi, kundi isang malakas na hagulgol ng pinaghalong saya at matinding sakit. "Senyorito," sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak, Anong ginawa ng mga demonyong yon sa inyo?" Lumapit si Dakila, gamit ang kanyang mga braso para iusad ang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Isang kilos na puno ng pasasalamat at pagtitiwala. "Tumayo ka, Lolo," mahinahon niyang sabi. Hindi pa ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para lumaban. Pinunasan ni Lolo Gunido ang kanyang mga luha at tumingin sa paligid. Sa malamig na puntod, sa batang hindi niya kilala. "Hindi kayo maaring manatili rito, senyorito. Delikado, hindi ligtas." "Alam ko," sagot ni Dakila. "At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang una kong tinawagan. Kailangan natin ng isang lugar na ligtas, isang lugar na hindi nila alam." Natahimik si Lolo Gunido. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng solusyon. Lahat ng ari-arian ay nasa pangalan ni Dakila. Ngunit kontrolado na ngayon ni Sidapa. Ang mga bangko, ang mga bahay, ang lahat. At pagkatapos, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang halos kinalimutan ng sikreto mula sa nakaraan. Isang utos mula sa ama ni Dakila. Tumingin siya kay Dakila. Isang bagong kislap ang nabuo sa kanyang mga mata. "Mayroon po, senyorito," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang bagong pag-asa. "Mayroon pong isang lugar na itinayo ng inyong ama, na tanging ako lang ang pinagkatiwalaan. Isang lugar na hindi nila alam." Hinawakan niya ang kanyang dibdib na para bang naroon ang bagay na tinutukoy niya. "At nasa akin ang susi." Ang tadhana ay isang manunulat ng mga kwentong hindi natin inaasahan. Kumikilos ito sa paraang misteryoso. Pinagtatagpi-tagpi ang mga sinulid ng mga buhay na wasak. At sa isang iglap, inilalantad nito ang isang disenyo na matagal nang nakatago. Isang larawan ng pighati, pag-asa at isang koneksyon na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Ang bahay pahingahan ay isang munting santuwaryo na nakatago sa isang tahimik na probinsya, malayo sa mga matang mapanghusga ng lungsod ng Hiraya. Simple lamang ito. May 2 silid, isang maliit na kusina, at mga muebles na nababalutan ng puting tela. Ngunit para kay Dakila, ito ay isang palasyo,
Dito, sa tulong ni Lolo Gunido, unti-unti niyang naramdaman muli ang pagiging tao. Nakalipas ang ilang araw, si Lolo Gunido, gamit ang perang matagal na niyang inipon, ay nakabili ng isang segundamanong wheelchair sa unang pagkakataon mula noong siya'y magising sa ilalim ng lupa. Nakaupo si Dakila ng tuwid, nakapaglinis siya ng sarili at nakapagsuot ng malinis na damit. Ang pisikal na ginhawa ay nakatulong upang luminaw ang kanyang isip na ngayon ay abala sa pagpaplano ng kanyang pagbabalik. Habang si Dakila ay nakaupo, malapit sa bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan at sinusubukang alalahanin ang bawat kahinaan ng kanyang mga kalaban. Si Lolo Gunido naman ay abala sa paghahanda ng mainit na sabaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa isang sulok ng sala. Doon, tahimik na naglalaro si Alintuya. Hindi ito naglalaro ng mga laruang pangkaraniwan. Ang kanyang mga laruan ay mga bato, mga dahon, at isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy na palagi niyang suot. Ngunit hindi ang laro ng bata ang nakakuha ng pansin ng matanda. Ito ay ang paraan ng kanyang pagngiti. Isang ngangiting bahagya lamang na nagpapakita ng kaunting hiya, ngunit puno ng kainosentehan. Ang ngiting iyon, ang hubog ng kanyang mga mata kapag siya'y natutuwa. Merong isang bagay na pamilyar, isang multo mula sa nakaraan. Ang multo ng kanyang nawawalang anak na si Liway. "Lolo, ayos ka lang ba?" tanong ni Dakila. Napansin ang pagkatulala ng matanda. Nagulat si Lolo Gunido at mabilis na bumalik sa kasalukuyan. "Ayos lang po, senyorito. May naalala lang." Ngunit ang mga mata ni Dakila ay matalas. Nakita niya ang lungkot na bumalot sa mukha ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. "Naaalala mo ang pamilya mo," sabi ni Dakila, hindi bilang isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Lumapit siya at inilapag ang tasa ng sabaw sa maliit na mesa sa tabi ni Dakila. "Ang aking si Liway," mahinang sabi ni Lolo Gunido, na para bang ang pagbigkas lamang ng pangalan ay nagdudulot ng sakit. "Kasing edad sana siya ninyo ngayon, kung nabubuhay lang sana siya." At doon, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak, isang masayahin at mabuting dalaga na nangarap lamang ng simpleng buhay. Pumasok ito bilang katulong sa mansyon ng mga Solana, nag-iipon para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang pamilyang iyon, sila ay mga halimaw na nag-aanyong tao. Ipinagbintangan si Liway sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Tinakot, ipinahiya, at itinaboy. "Umalis siya nang walang paalam, senyorito," garalgal na sabi ng matanda. "Isang sulat lang ang iniwan. Sabi niya, lalayo siya para protektahan ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang apo ko, ang apo kong hindi ko man lang nakita." Natahimik ang buong silid, tanging ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Ang bigat ng kwento ng matanda ay dumagan sa puso ni Dakila. Ang pamilyang sumira sa buhay niya ay matagal na palang maninira ng buhay ng iba. Habang nag-uusap sila, lumapit si Alintuya. Marahil ay narinig ang lungkot sa boses ng matanda. Hindi ito nagsalita. Tumingala lang ito kay Lolo Gunido. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi akma sa kanyang edad. At doon, napansin ni Lolo Gunido nang malapitan ang kwintas na suot ng bata. Isang simpleng kwintas na gawa sa sinulid. Ang palawit nito ay isang maliit na araw na inukit mula sa kahoy ng santol. Ang pagkakaukit ay medyo magaspang, halatang gawa ng kamay at hindi ng makina. Ang paghinga ng matanda ay biglang bumigat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Alintuya," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Saan mo nakuha ang kwintas mo?" "Ito po?" tanong ng bata.
Hinahawakan ang maliit na araw. Bigay po ng nanay ko. Sabi niya, ito raw po ang magiging araw ko kapag madilim ang paligid. Dahan-dahang lumuhod si Lolo Gunido sa harap ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa palawit. Pwede ko bang hawakan? Tumango ang bata. Sa sandaling dumampi ang nanginginig na mga daliri ng matanda sa inukit na kahoy, isang alaala ang bumalik sa kanya ng buong linaw, ang kanyang sarili. 20 taon na ang nakalipas, nakaupo sa ilalim ng puno ng santol sa kanilang bakuran. Maingat na inuukit ang isang munting araw. Isang regalo para sa kanyang nag-iisang anak, si Liway. Ako. Nagsimula siyang magsalita, ngunit ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Ako ang gumawa niyan. Tumingala si Alintuya, naguguluhan. Po? Ang mga luha ay malayang bumagsak mula sa mga mata ni Lolo Gunido. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng bata. Ako ang gumawa niyan. Para sa nanay mo. Para kay Liway. Ang katotohanan ay sumabog sa loob ng maliit na bahay, mas malakas pa sa anumang kulog sa labas. Si Dakila, na nanonood mula sa kanyang wheelchair, ay natigilan. Ang batang nagligtas sa kanya mula sa hukay, ang batang ulila na nakatira sa sementeryo, ang apo, ang nawawalang apo ng kanyang pinakamatapat na kaibigan. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay tadhana. Isang tadhanang isinulat ng sakit at pinagbuklod ng iisang kaaway. Niyakap ni Lolo Gunido ang bata. Isang yakap na puno ng 20 taong pangungulila at pagsisisi. Umiyak siya. Hindi na sinusubukang itago ang kanyang mga hikbi. At sa unang pagkakataon, niyakap din siya pabalik ni Alintuya na para bang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay nahanap na rin ang matagal na nitong hinahanap. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Dakila ang reunion na yon. Ang kanyang galit para kay Sidapa at Buwaya ay lumalim. Nag-aapoy ngayon, hindi lamang para sa sarili niyang kapakanan. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng isang korporasyon. Tumingin siya sa maglolo na ngayon ay magkayakap sa gitna ng ulan. Ito ay para sa isang anak na inagawa ng dangal, para sa isang apong inagawa ng pamilya, para sa isang matandang inagawa ng lahat. Hindi lang ito para sa akin, Lolo. Bulong ni Dakila sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa bakal ng kanyang wheelchair. Ang laban na ito, para ito sa pamilya mo. At ipinapangako ko, mananagot sila sa inyong lahat. Ang isang digmaan ay hindi na ipapanalo ng iisang tao lamang. Kailangan nito ng isang hukbo. At kung minsan, ang pinakamatapang na sundalo ay hindi ang may hawak na espada, kundi ang may hawak ng katotohanan. Isang katotohanang handa niyang ipaglaban, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang katahimikan. Ang apartment ni Maya Kalinaw ay isang maliit na kahon na puno ng pagkabalisa. Ang bawat sulok ay nagsisigaw ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang mga sobre ng bayarin na nakatambak sa ibabaw ng mesa, ang ref na halos walang laman, at ang katahimikang binabasag lamang ng tumutulong gripo sa lababo. Isang palagiang paalala ng mga problemang hindi niya matakasan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop, nagbabrowse sa mga job listing, ngunit alam niyang wala itong saysay. Ang pangalang Maya Kalinaw ay may mantsa na. Financial irregularities, iyon ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkatanggal sa Sinag Corporation. Isang kasinungalingang sinadyang ikalat ni Sidapa Solana upang sirain hindi lamang ang kanyang trabaho, kundi ang buong reputasyon niya. Ang dating chief accountant na hinahangaan dahil sa kanyang talino at integridad ay isa na ngayong persona non grata sa mundo ng korporasyon. Walang gustong kumuha sa kanya, walang gustong maniwala. Bumuntong hininga siya at isinara ang laptop. Ang galit at pakiramdam
Nang kawalang katarungan ay parang asidong unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Si Sir Dakila, isang mabuti at patas na amo, ay pumanaw na. At ang babaeng ahas na si Sidapa ang naghahari ngayon sa imperyong hindi naman nito itinayo. Natigilan si Maya, kinabahan siya. Sino ang kakatok sa kanyang pinto ng ganoon? Isang lihim na hudyat. Hindi niya inaasahan ang sinumang bisita. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na butas ng pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng salakot at simpleng damit ang nakatayo sa labas. Ang mukha nito ay bahagyang nakatago sa anino. Hindi niya ito kilala. Sino po sila? Tanong niya mula sa loob. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kitang makausap, Hija. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tungkol sa hustisya. Ang salitang hustisya ay tumama sa kanya. Nag-aalangan man, binuksan niya ang pinto ng bahagya, sapat lamang upang makita ang buong mukha ng matanda. At doon, sa kabila ng mga kulubot at pagod, nakilala niya ang mga matang yon. Lolo Gunido? Tumango ang matanda. Ang makita ang dating katiwala ng mga Mariveles sa labas ng kanyang pinto ay isang malaking sorpresa. Pinapasok niya ito. Anong ginagawa ninyo rito? Delikado kung malaman ni Ginang Sidapa na siya nga ang dahilan kung bakit ako narito. Putol ni Lolo Gunido. Maya, alam kong natatakot ka. Alam ko ang ginawa nila sa'yo. Ngunit kailangan namin ang tulong mo. Namin? Naguguluhang tanong ni Maya. Sinong namin? Hindi sumagot si Lolo Gunido. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at may tinawagan. Isang video call. Iniharap niya ang screen kay Maya at ang mundo ni Maya kalinaw ay biglang tumigil sa pag-ikot. Sa screen, nakita niya ang isang mukha. Ang mukha ni Dakila Mariveles, mas payat, mas pagod, nakaupo sa isang wheelchair, ngunit buhay. Ang kanyang amo na inakala niyang nasa kabilang buhay na ay nakatitig sa kanya. Napatakip si Maya sa kanyang bibig, isang malakas na singhap ang kanyang pinakawalan. Ang mga luha ay biglang bumalong sa kanyang mga mata at walang tigil na umagos sa kanyang mga pisngi. Ang pagkabigla, ang kalituhan, ang hindi maipaliwanag na saya, lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Sir, Dakila? Hirap niyang sabi. Ako nga, Maya, sagot ni Dakila. Isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pasensya na kung nagulat kita. Papaano? Akala ko po, mahabang kwento, sabi ni Dakila. At wala na tayong maraming oras. Maya, alam ko ang ginawa sa iyo ni Sidapa. Alam kong malaki ang ipinapakiusap ko. Ngunit ikaw lang ang nakakakilala sa bawat sulok ng pananalapi ng Sinag Corporation. Ikaw ang susi para mailabas ang katotohanan. Natahimik si Maya. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Ang kalabanin si Sidapa ay parang pagharap sa isang bagyo. Maari siyang masira ng tuluyan. Ngunit habang nakatitig siya sa mukha ng kanyang dating amo, ang taong nagbigay sa kanya ng tiwala at pagkakataon, isang bagong damdamin ang nanaig. Tapang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na pagkuyom. Ano po ang kailangan ninyong malaman, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malinaw na ngayon at puno ng determinasyon. Para sa inyo at para sa katarungan, gagawin ko ang lahat. Isang ngiti ng pasasalamat ang nakita niya sa mukha ni Dakila. Sa sumunod na oras, naging isa silang lihim na pangkat. Ibinigay ni Maya ang lahat ng impormasyong naaalala niya. Mga pangalan, mga numero ng account, mga kahina-hinalang transaksyon na sinubukan niyang imbestigahan noon ngunit pinigilan ni Sidapa. Mayroon akong kaibigan na naiwan sa accounting department, sabi ni Maya.
Maaari akong makakuha ng impormasyon mula sa kanya ng paunti-unti at maingat. Gawin mo, utos ni Dakila. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Pagkaalis ni Lolo Gunido, agad na kumilos si Maya. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan gamit ang isang coded na lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Pagkalipas ng ilang oras, isang email na may lamang naka-encrypt na file ang dumating. Habang binubuksan niya ang mga dokumento, isang bagay ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Isang abiso para sa isang biglaan at hindi inaasahang emergency stockholders meeting na ipinatawag ni Sidapa. At ang agenda, to approve the full acquisition of Sinag Corporation by Ledesma Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Agad niyang tinawagan si Lolo Gunido. Lolo Gunido, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma. Kailangan nating magmadali. Ibinebenta na niya ang lahat. Sa susunod na linggo, ibinebenta na niya ang buong Sinag Corporation kay Buwaya Ledesma. Ang kapangyarihan ay isang trono na gawa sa salamin. Mula sa itaas, kitang-kita mo ang lahat. Ngunit ang hindi mo namamalayan, kitang-kita ka rin ng lahat mula sa ibaba. At ang isang maliit na lamat, kapag pinabayaan, ay kayang wasakin ang buong istruktura. Mula sa kanyang upuan sa pinakatuktok ng Sinag Corporation Tower, tanaw ni Sidapa Solana ang buong lungsod ng Hiraya. Ang mga gusali ay parang mga laruan sa ilalim ng kanyang paanan. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang sa kanilang munting mga mundo. Dito sa itaas, siya ang Diyos. Siya ang nagdidikta. Siya ang may kontrol. Ngunit sa nakalipas na 2 araw, isang maliit at nakakainis na pakiramdam ang nagsimulang kumapit sa kanya. Isang pakiramdam na parang may isang butil ng buhangin sa loob ng kanyang perpektong makinilya. Isang bagay na wala sa lugar. Anong ibig mong sabihin na hindi na proseso? Malamig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa city skyline. Sa harap ng kanyang mesa, si Ginoong Ramos, ang bagong pinuno ng Treasury Department, ay pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Paumanhin po, Ginang CEO. Mayroon pong isang maliit na wire transfer patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Na-flag po ito ng bangko para sa isang random security check. Hindi pa po nila nire-release. Dahan-dahang lumingon si Sidapa. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Maliit? Walang maliit na problema sa kumpanyang ito, Ginoong Ramos. Lalo na kung pera ko ang pinag-uusapan. Minor account lang po iyon, ma'am. Hindi po apektado ang major operations. Nanginginig na paliwanag ng lalaki. Ang account na yon ay ginagamit para sa mga discrete expenses. Mariing sabi ni Sidapa. At alam mo kung gaano kahalaga ang discretion sa ating negosyo. Ayusin mo yan. Ngayon din. Tumango si Ramos at mabilis na lumabas ng opisina na para bang nakatakas mula sa kulungan ng leon. Naiwang mag-isa, hindi na bumalik si Sidapa sa pagtingin sa tanawin. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho na. Isang random check? Posible. Ngunit hindi siya naniniwala sa mga nagkakataon lamang. Ito ay isang senyales. Mayroong gumagalaw sa anino. Kinagabihan, sa isang pribadong bar na sila lamang ang naroroon, ipinagtapat niya ang kanyang hinala kay Buwaya. Isang bank error lang yan, mahal ko. Sabi ni Buwaya, umiinom ng kanyang mamahaling whiskey. Masyado kang nag-iisip. Ang pag-iisip ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon at hindi nabubulok sa kulungan. Sagot ni Sidapa, ang kanyang boses ay may talim. Una, ang mga bobwit sa board of directors na biglang naghahanap ng mga lumang dokumento. Ngayon, isang account na tanging ako, ikaw, at ang dating accountant lang ang nakakaalam, ang biglang na-freeze. Ikonekta mo ang mga tuldok, Buwaya. Mayroon tayong daga sa loob. Natahimik si Buwaya.
Ang ideya ay tila hindi ka panipaniwala. Sino? Paano? Ang lahat ng tao ni Dakila ay wala na. Tayo ang may kontrol sa lahat. Hindi lahat, sabi ni Sidapa. Ang kanyang mga mata ay kumikitid. May isang natira. 1 taong tinanggal ko dahil masyado siyang matanong. Si Kalinaw. Maya Kalinaw. Pagdidiin ni Sidapa. Siya ang may alam sa mga lumang sistema. Siya lang ang posibleng may kakayahang ituro sa bangko kung aling account ang titingnan. Kung gayon, kailangan nating siguraduhin, sabi ni Buwaya. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Kinabukasan, isang utos ang ibinaba ni Sidapa. 2 sa kanyang pinakatiwalang mga tauhan, mga taong hindi nagtatanong, ang inatasang sundan ang bawat galaw ni Maya Kalinaw. Ang ulat ay dumating kinagabihan. Sinundan namin siya buong araw, ma'am, sabi ng isa sa mga tauhan sa telepono. Pumunta siya sa palengke. Wala namang kakaiba, maliban sa isang bagay. Ano yon? Hindi mapakaling tanong ni Sidapa. Nakipagkita siya sa isang matandang babae. Nagpalitan sila ng bayong ng gulay. Pagkatapos ay naghiwalay na. Mukhang normal lang na pagbili sa palengke. Isang matandang babae, isang palitan. Natawa si Sidapa, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Mga hangal. Sa tingin ninyo gulay ang laman ng mga bayong na yon? Impormasyon. Ganoon sila nagpapalitan ng impormasyon. Hindi niya kilala ang matandang babae, ngunit hindi na yon mahalaga. Ang koneksyon kay Maya ay sapat na. Mayroon ngang kumikilos laban sa kanila. At kung sino man sila, nagiging mas matapang sila. Mas mapangahas. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Buwaya na kanina pa nakikinig. Gumagalaw na sila, sabi ni Sidapa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Anong plano mo? Ang stockholders meeting, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinadong liwanag. Hindi na natin hihintayin ang susunod na linggo. Lumakad siya patungo sa kalendaryo sa kanyang pader. Kinuha niya ang isang pulang marker at binilugan ng isang petsa. Tatawagan ko ang board bukas. Sasabihin kong merong isang urgent opportunity na hindi natin pwedeng palampasin. Ililipat ko ang meeting sa Biyernes sa pagtatapos ng linggong ito. Humarap siya kay Buwaya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kailangan nating tapusin ito bago pa lumabas ang daga sa pinagtataguan niya. Sa bawat digmaan, mayroong isang gabi na tila ang lahat ng bituin sa langit ay nagtago. Isang gabi kung kailan ang plano ay guguho, ang pag-asa ay magiging abo at ang kaaway ay tila hindi na matatalo. Ito ang gabi ng kawalan. Ang gabi kung kailan ang mga bayani ay mapapaluhod at tatanungin ang kanilang mga sarili kung may saysay pa ba ang pagpapatuloy. Ang maliit na bahay pahingahan na minsang naging simbolo ng kaligtasan ay isa na ngayong kulungan ng pag-aantay at tensyon. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang ginagawa, ngunit ang kanilang mga isip ay nasa iisang lugar lamang, sa isang maliit na hard drive na nasa kamay ng pinagkakatiwalaang kaibigan ni Maya sa Sinag Corporation. Iyon ang kanilang holy grail, ang huling baraha, ang digital na kopya ng lahat ng illegal na transaksyon ni Sidapa at Buwaya mo. Isang ebidensyang hindi maikakaila na magpapatunay sa lahat ng kanilang krimen. Ang plano ay simple. Ilalabas ito ng kaibigan ni Maya ngayong gabi. At si Lolo Gunido ang kukuha nito sa isang ligtas na lugar. Si Dakila ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Sa bawat minutong lumilipas, lalong tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Masyadong malaki ang nakataya. Malapit na siyang tumawag, sabi ni Lolo Gunido. Pabalik-balik na naglalakad. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Alintuya, na nakakaramdam sa bigat ng atmosfera,
ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Sabay-sabay silang napatingin sa telepono na nasa ibabaw ng mesa. Mabilis itong kinuha ni Lolo Gunido. Maya? Lolo? Ang boses sa kabilang linya ay hindi boses ng tagumpay. Ito ay basag, puno ng takot, at isinisigaw sa isang pabulong na paraan. Isang hagulgol na pilit pinipigilan. Anong nangyari, Hija? Nakuha na ba? Tanong ng matanda. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala sa kanyang boses. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Dakila ang mukha ni Lolo Gunido na unti-unting namumutla. Ang mga balikat nito ay bumagsak. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay naglaho. Hindi, paulit-ulit na sabi ng matanda sa telepono. Hindi na kailangang marinig ni Dakila ang sinasabi ni Maya. Nababasa na niya ang trahedya sa mukha ng kanyang kaibigan, ngunit kailangan pa rin niyang marinig ang mga salita. I-loudspeaker mo. Utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Sinunod ni Lolo Gunido. Ang umiiyak na boses ni Maya ay pumuno sa maliit na silid. Humahalo sa tunog ng ulan sa labas. Nahuli nila kami, Lolo. Humihikbing sabi ni Maya. Alam na pala ni Sidapa. Isang bitag. Pagkakuha ni Rina sa hard drive, nandoon na sila. Ang mga security ni Ma'am, kinuha nila ang lahat. Tinanggal na rin siya sa trabaho. Sinira nila ang hard drive sa harap mismo niya. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Dakila. Ang huling pag-asa, ang tanging matibay na ebidensya. Naglaho na, parang bula. Patawad po, patuloy ni Maya. Sinubukan po namin. Patawad po, Sir Dakila. Ang tawag ay naputol. Ang natira na lamang ay ang katahimikan sa loob at ang walang katapusang pag-iyak ng langit sa labas. Nakatitig lamang si Dakila sa kawalan. Ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib sa loob ng maraming linggo ay tila biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang natira ay isang malamig at mapait na abo. Tapos na. Natalo na sila. Nagdilim ang kanyang paningin. Isang nagbabagang galit. Hindi para kay Sidapa, kundi para sa kanyang sarili. Ang umakyat mula sa kanyang tiyan. Ang galit ng isang taong walang magawa. Isang hari na walang kaharian. Isang general na walang mga binti para tumayo at lumaban. Isang sigaw na puno ng sakit at kabiguan ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hinampas niya ng buong lakas ang bakal na gulong ng kanyang wheelchair. At muli. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa metal ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang marahas at desperadong ritmo. Ngunit wala siyang maramdamang sakit. Ang sakit sa kanyang kaluluwa ay mas matindi. Isang walang saysay na pag-aalsa ng isang haring nakakadena sa sarili niyang trono. Senyorito, tama na po. Nag-aalalang sabi ni Lolo Gunido. Sinusubukang hawakan ang kanyang mga braso. Ngunit hindi siya nagpaawat. Ngayon niya naramdaman ng buo ang kanyang kapansanan. Hindi lang ang kanyang mga binti ang kinuha sa kanya, kundi ang kanyang kakayahang protektahan ang mga taong umaasa sa kanya. Nabigo niya si Lolo Gunido, nabigo niya si Maya, nabigo niya si Alintuya. Sa wakas, huminto siya, humihingal. Ang kanyang mga buko ay dumurugo. Sumandal siya sa kanyang upuan, talunan. Ang katahimikan ay bumalik. Mas mabigat, mas masakit. Sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay sa kanyang braso. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Alintuya, nakatayo sa tabi niya. Walang sinabi ang bata. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng takot o awa, kundi ng isang tahimik na pag-unawa, isang paalala na sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, hindi siya nag-iisa. Ang simpleng kilos na yon ay sapat na para basagin ang pader ng kanyang galit. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. At sa unang pagkakataon,
Mula nang siya'y ilibing, naramdaman niyang muli ang mga luha. Nakatitig si Lolo Gunido sa kanilang dalawa. Ang puso niya'y durog na durog. Tila ito na nga ang katapusan. Tinalo na sila ng kasamaan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo na inaalo ang kanilang pinuno, isang napakalumang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang piraso ng impormasyon na matagal nang natabunan ng panahon at pighati. Ang hard drive, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sabi ninyo, iyon ang tanging matibay na ebidensya. Tumingin sa kanya si Dakila. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na yon, Lolo. Wala na ang lahat. Umiling si Lolo Gunido. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki na para bang isang ilaw ang biglang bumukas sa isang madilim na silid. Baka hindi pa po huli ang lahat, senyorito. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang bagong natuklasang posibilidad. Ang ebidensya sa papel at computer ay maaaring sirain. Ngunit merong isang uri ng ebidensya na hindi nila kayang sunugin o basagin. Humarap siya ng buo kay Dakila, isang maliit na kislap ng desperadong pag-asa ang nagsisimulang sumilay sa kanyang mukha. Mayroon pa pong isang buhay na testigo. Kapag ang lahat ng pinto ay nagsara, minsan, ang tanging natitirang daan ay ang bumalik sa pinakaugat ng kasalanan. Hindi na ito laban ng mga numero at dokumento. Ito na ay laban ng mga kaluluwa. Isang kaluluwang nagkasala na kailangang harapin ang multo ng kanyang ginawa. Ang huling baraha ay hindi isang bagay, kundi isang tao. At ang paghahanap sa kanya ay isang sugal na ang pusta ay ang kanilang mga buhay. Ang mga salita ni Lolo Gunido ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay pahingahan na parang isang basag na kampana ng pag-asa. Isang buhay na testigo. Sino, Mino? Agad na tanong ni Dakila. Ang kanyang pagod na mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. Ang driver, senyorito, sagot ng matanda. Ang personal driver ninyo na si Mang Berto, ang taong kasama ninyo sa sasakyan noong araw ng aksidente. Bigla na lang siyang naglaho pagkatapos ng insidente. Sinabi ni Ginang Sidapa na umuwi raw sa probinsya dahil sa trauma. Ngunit hindi ako naniwala. Isang pangalan, isang mukha. Si Mang Berto, isang tahimik na lalaki na nagsilbi sa kanya ng mahigit 5 taon. Tapat, maaasahan, o iyon ang kanyang akala. Binayaran siya, Lolo? Sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Binayaran siya ni Buwaya para ibangga ang sasakyan. Isa siyang kasabwat. Maaring totoo po yan, sagot ni Lolo Gunido. Ngunit ang isang taong binayaran para pumatay ay nabubuhay sa takot. Takot na balikan siya ng mga taong nag-utos sa kanya. At ang takot ang maaari nating gamitin. Ang plano ay nabuo ng mabilis, sa gitna ng desperasyon at ng paubos ng oras. Kailangan nilang hanapin si Mang Berto bago pa man maisip ni na si Dapa at Buwaya na linisin ang kanilang mga kalat. Sa tulong ng natitirang pera ni Lolo Gunido, umupa sila ng isang lumang van at si Maya Kalinaw, sa kabila ng panganib, ay muling tumugon sa tawag ng tungkulin. Gamit ang kanyang mga natitirang koneksyon, nahanap niya ang isang posibleng lokasyon, isang maliit at liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, kung saan nakatira ang mga kamag-anak ng asawa ni Berto. At ngayon, habang mabilis na tumatakbo ang van sa madulas na kalsada, ang bawat isa sa kanila ay may pasan-pasang bigat sa kanilang mga dibdib. Si Lolo Gunido ang nagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Sa likod, katabi ng wheelchair ni Dakila, ay si Maya. Ang kanyang mukha ay nababalot ng tensyon. Si Alintuya ay isinama nila. Mas ligtas ito kasama nila kaysa mag-isang maiwan. Ilang oras pa, Lolo? Tanong ni Dakila.
Malapit na tayo, senyorito. Ngunit ang araw ay malapit na ring sumikat. Sagot ng matanda. Nakarating sila sa baryo bago pa man magliwanag. Isang tahimik na lugar na napapaligiran ng mga puno ng niyog at mga bukirin. Ayon sa impormasyon ni Maya, ang bahay ay nasa dulo ng isang makipot na eskinita. Iniwan ni Lolo Gunido at Maya si Dakila at Alintuya sa van sa isang lugar na hindi kapansin-pansin. Sila ang kakatok sa pinto. Mas madaling magtiwala ang isang tao sa isang matanda at isang babae kaysa sa dalawang lalaki. Pinanood ni Dakila ang kanilang pag-alis. Ang pakiramdam ng pagiging inutil ay muling gumapang sa kanya. Narito sila sa gitna ng laban, ngunit ang kaya niya lang gawin ay maghintay. Sa loob ng isang maliit na kubo, isang lalaki ang biglang napabalikwas ng bangon dahil sa mga katok sa kanyang pinto. Si Berto. Mula nang umalis siya sa Maynila, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Ang bawat anino ay kaaway, ang bawat tunog ng sasakyan ay isang banta. Ang perang ibinayad sa kanya ay nakatago sa ilalim ng sahig, ngunit hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan ng kanyang isip. Nang makita niya si Lolo Gunido at isang babaeng hindi niya kilala, agad siyang nagtangkang isara ang pinto. Ngunit nahawakan ito ng matanda. Berto, mag-usap tayo, sabi ni Lolo Gunido. Wala tayong pag-uusapan. Umalis na kayo. Sigaw ni Berto. Ang kanyang mga mata ay ligaw sa takot. Tungkol ito kay Sir Dakila, sabi ni Maya. Sa pagkarinig ng pangalan, natigilan si Berto. Patay na siya. Nanginginig niyang sabi. Hindi, mariing sabi ni Maya. Buhay siya at gusto kanyang makausap. Ang takot sa mukha ni Berto ay napalitan ng hindi maipaliwanag na gulat. Dinala nila siya sa van. Sa sandaling magtama, ang mga mata ni Berto at ni Dakila. Bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod sa putik sa labas ng van. Humagulgol siya na parang isang bata. Patawarin na niyo po ako, sir. Patawarin niyo po ako. Sigaw niya. Ginawa ko lang po iyon dahil sa pamilya ko. May sakit ang anak ko. Tinakot nila ako. Sabi nila, kung hindi ako susunod, kami ang isusunod nila. Tinitigan siya ni Dakila mula sa kanyang wheelchair. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod. Hindi niya kailangan ng isa pang kaaway. Ang kailangan niya ay isang kakampi. Tumayo ka, Berto. Mahinahon niyang sabi. Hindi ako naparito para maghiganti. Naparito ako para humingi ng tulong. Ikinuwento ni Dakila ang lahat. Ang pagtataksil, ang paglilibing, ang plano ni Sidapa na ibenta ang kumpanya. Ikaw na lang ang natitira kong pag-asa, Berto. Pagtatapos ni Dakila, tumestigo ka, sabihin mo sa lahat ang katotohanan. Tulungan mo akong mabigyan ng hustisya ang lahat ng sinira nila. Natahimik si Berto, nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Ang tumestigo ay nangangahulugang ilalagay niya sa panganib ang kanyang pamilya. Ngunit ang mabuhay araw-araw na daladala, ang bigat ng kanyang kasalanan ay isa ring uri ng impyerno. Kung gagawin ko po iyon, nagsimula siyang magsalita. Hindi nila ako titigilan. Hindi kita pababayaan. Pangako ni Dakila. Poprotektahan kita at ang pamilya mo. Ito ang aking salita. Tumingin si Berto sa mga mata ng kanyang dating amo. Nakita niya ang katapatan doon. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ni Sidapa at Buwaya. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Pumapayag po ako, sabi niya. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan nating mailayo ang pamilya ko mula rito. Ngayon din, habang sinasabi niya iyon, isang itim na kotse na walang plaka at may tinted na bintana ang dahan-dahang lumiko papasok sa kanilang eskinita mula sa kabilang dulo. Napansin ito ni Lolo Gunido. Senyorito, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging alerto. Mayroon tayong kasama. Nahanap na sila. Ang isang entablado ay lugar ng pagtatanghal.
Dito, ang bawat aktor ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. At sa pinakamataas na palapag ng Sinag Corporation Tower, sa loob ng marangyang boardroom, ang pinakamahusay na aktres sa lahat ay handa na para sa huling yugto ng kanyang palabas. Ngunit ang hindi niya alam, mayroong isang panibagong karakter na papasok sa eksena. Isang karakter na hindi niya isinulat sa kanyang script. Nakatayo si Sidapa Solana sa harap ng mahabang mesa na kinauupuan ng pinakamakapangyarihang mga miyembro ng Board of Directors. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang ngiti ay nakakahalina. At ang kanyang bawat salita ay puno ng pekeng sinseridad. Mga Ginoo at ginang, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Nagtipon tayo ngayon hindi para magluksa, kundi para ipagpatuloy ang isang pangarap. Ang pangarap ng aking yumaong asawa, si Dakila Mariveles. Ang pagbebenta ng Sinag Corporation sa Ledesma Holdings ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang ebolusyon, isang bagong simula para sa legasiyang kanyang iniwan. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya na parang isang matamis na himig. Puno ng paggalang, puno ng pangako. Tumango ang ilang miyembro, kumbinsido sa kanyang pagtatanghal. Si Buaya Ledesma, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay nagbigay sa kanya ng isang bahagyang ngiti ng pag-aproba. Nasa mga kamay na nila ang tagumpay, isang pirma na lang ang kulang, kaya't hinihiling ko ang inyong buong suporta. Natigil si Sidapa sa pagsasalita. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit sapat na para basagin ang hipnotismo sa silid. Lahat ng mga ulo, kasama na ang sa kanya, ay sabay-sabay na napalingon sa malaking pinto sa likuran. Katahimikan, isang ganap na katahimikan. Mula sa siwang ng pinto, isang anino ang dahan-dahang pumasok. Isang aninong nakaupo, isang wheelchair. Sa likod nito ay dalawang figura, isang matandang lalaki na may marangal na tindig at isang babae na ang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong takot at determinasyon. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. May mga bumubulong. Sino yan? Anong ibig sabihin nito? Ngunit si Sidapa ay hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Habang dahan-dahan itong gumugulong papalapit sa liwanag, ang mukha nito ay unti-unting lumilinaw. Isang mukhang pinangarap niyang hindi na niya muling makikita. Isang mukhang siya mismo ang nagbaon 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nanigas at pagkatapos ay unti-unting naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang maputlang kulay na parang papel. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Imposible. Ang mga bulungan sa silid ay lumakas. Hindi ba't Diyos ko, multo ba yan? Hindi. Sigaw ng isip ni Sidapa. Patay na siya. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Ngunit ang lalaki ay nagpatuloy sa paggulong. Si Dakila Mariveles, mas payat, mas pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. At ang mga ito ay nakatutok lamang sa iisang tao. Sa kanya, ang pagkabigla sa mukha ni Sidapa ay mabilis na napalitan ng takot. Isang dalisay, hayagang takot ng isang kriminal na nahuli sa akto. At pagkatapos, nang ang takot ay wala nang mapagtaguan, ito ay naging isang nag-aapoy na galit. Sa wakas, huminto ang wheelchair sa paanan ng mahabang mesa. Si Dakila Mariveles ay bumalik na sa kanyang kaharian. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga gulat na mukha ng mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Sidapa, ang babaeng minahal niya at ang babaeng dumurog sa kanya. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo at sa wakas,
Nagsalita si Dakila. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Hindi ito isang sigaw, ngunit ito ay matatag, puno ng awtoridad, at tumagos sa bawat sulok ng silid na parang isang malamig na punyal. Mukhang, simula ni Iya, isang bahagyang nangiti ng panunuya ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagsimula na yata ang board meeting nang wala ako. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal kay Sidapa. Bigla siyang natauhan mula sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang galit ay sumabog. Impostor! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at desperado. Itinuro niya ang nanginginig niyang daliri kay Dakila. Huwag kayong maniwala sa kanya. Patay na ang asawa ko. Isa siyang impostor. Mga gwardiya, palabasin ninyo ang taong yan. Walang gumalaw. Ang lahat ay nakatitig lamang, naguguluhan. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi pinansin ni Dakila ang kanyang pagsisigaw. Sa halip, sa isang napakakalmadong kilos, lumingon siya kay Maya Kalinaw na nakatayo sa kanyang likuran. Hindi na siya nagsalita pa. Isang simpleng tango lamang mula sa kanya ang ibinigay niya. Naunawaan ni Maya. Humakbang siya pasulong, hawak ang isang laptop. Isinaksak niya ito sa projector ng boardroom. Ang malaking puting screen sa likod ni Sidapa ay biglang umilaw. Ang katotohanan ay parang araw. Maaari mo itong takpan ng mga ulap ng kasinungalingan sa loob ng isang panahon, ngunit hindi mo ito kayang pigilan sa pagsikat. At kapag ito'y sumikat na, walang anino, gaano man kadilim, ang makakapagtago. Sa boardroom ng Sinag Corporation, ang araw ng katotohanan ay sumisikat na. Ang mukha ni Mang Berto, puno ng luha at pagsisisi, ang bumungad sa lahat mula sa malaking screen. Ang kanyang boses, nanginginig ngunit malinaw, ay pumuno sa bawat sulok ng boardroom. Ako po si Roberto Berto Reyes, ang dating personal driver ni Sir Dakila Mariveles, simula niya. Ang nangyari pong aksidente. Hindi po yun aksidente. Inutusan po ako ni Ginoong Buwaya Ledesma sa utos ni Ginang Sidapa Solana na ibangga ang sasakyan para patayin si Sir Dakila. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga miyembro ng board. Napatingin sila lahat kay Buwaya na ngayon ay kasing putla na ni Sidapa. Kasama po sa plano, nagpatuloy ang video, na kung mabuhay man si Sir, sasabihin kong ako ang namatay sa aksidente. Binayaran po nila ako ng malaking halaga para manahimik at magtago. Ang video ay nagpatuloy sa pagdedetalye ng bawat bahagi ng plano mula sa pagsabotahe ng preno hanggang sa pagtanggap niya ng pera. Ang bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Sidapa. Sinungaling! Sigaw ni Sidapa. Ang kanyang boses ay desperado na. Bayaran yan! Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, isa na namang imahe ang lumitaw sa screen. Isang spreadsheet. Ang komplikadong daloy ng pera mula sa mga subsidiary ng Sinag Corporation patungo sa mga dummy offshore accounts na pag-aari ni Ledesma Holdings, mga petsa, mga numero, mga pangalan. At ito naman, sabi ni Maya Kalinaw, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang ebidensya ng unti-unting pagnanakaw ni Ginang Sidapa at Ginoong Ledesma sa kaban ng kumpanya na sinimulan nila ilang linggo pa bago ang aksidente. Tapos na ang laro. Ang kombinasyon ng isang emosyonal na testimonya at isang hindi maikakailang ebidensya ng pananalapi ay isang suntok na hindi na kayang salagin ni Sidapa. Ang kanyang pagiging sopistikada ay naglaho. Ang kanyang pinag-ingatang maskara ay nabasag. Ang natira ay ang tunay niyang anyo, isang babaeng puno ng galit at nabigong ambisyon. Akin dapat ang lahat ng ito. Sigaw niya, hindi na sa board, kundi kay Dakila. Inagaw ng pamilya mo ang lahat sa amin. Karapatan kong bawiin yon. Karapatan ko. Sa gitna ng kanyang pagsisigaw,
Bumukas muli ang mga pinto ng boardroom, ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis na nakauniforme ang pumasok. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ni Sidapa. Ang kanyang galit ay naging isang tahimik na pagkabigla. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang papalapit ang mga pulis. Ganon din si Buwaya, na hindi na sinubukan pang tumakas. Alam niyang wala na siyang pupuntahan. Sidapa Solana, Buwaya Ledesma, inaaresto kayo sa salang attempted murder, fraud at conspiracy, sabi ng hepe ng mga pulis. Habang pinoposasa ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang mga mata ni Sidapa ay hindi humiwalay kay Dakila. Ang mga mata niya ay nangungusap ng isang tanong na hindi na niya kailanman mabibigkas. Paano? At si Dakila, sa unang pagkakataon, ay sumagot sa kanya. Hindi ng galit, kundi ng isang malalim at nakakalungkot na awa. Ang katotohanan, mahina niyang sabi, sapat lamang para marinig nito, ay hindi kayang ilibing si Dapa. Ang paglabas nila sa silid ay tahimik. Ang reyna at ang kanyang alalay, ngayon ay mga bilanggunan ng kanilang sariling kasakiman. Ang mga miyembro ng board ay naiwang tulala. Sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Lumipas ang ilang buwan. Ang Sinag Corporation ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Sa ilalim ng muling pamumuno ni Dakila Mariveles, mula sa kanyang wheelchair, ang tiwala ng mga investor at ng publiko ay unti-unting nanumbalik. Ang mga taong tinanggal ni Sidapa ay muling tinanggap at ang hustisya ay nagsimulang gumulong. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng boardroom. Sa hardin ng mansyon ng Mariveles, ang hardin na minsang nalanta sa ilalim ng pamumuno ni Sidapa, ang mga bulaklak ay muling namukadkad. Doon, tinutulak ni Dakila ang kanyang wheelchair sa isang landas na sementado. Sa tabi niya, tumatakbo at naglalaro si Alintuya. Hindi na ang payat at tahimik na bata mula sa sementeryo, kundi isang masiglang bata na may ngiti sa kanyang mga labi. Mas mataas, Lolo Guni, sigaw ng bata habang tinutulungan siya ni Lolo Gunido sa isang maliit na duyan na isinabit sa isang puno. Ngumiti si Dakila habang pinagmamasdan sila. Ang kanyang mga binti ay maaaring hindi na gumana, ngunit ang kanyang puso ay muling natutong tumibok. Ang pamilyang nawala sa kanya ay napalitan ng isang bagong pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng katapatan, sakripisyo at pagmamahal na natagpuan sa pinakamadilim na panahon. Nilapitan siya ni Alintuya na opisyal na niyang inampon. Papa, sabi ng bata, tignan mo po ang dinrowing ko. Ipinakita nito ang isang papel. Nakaguhit doon ang 3 tao. Isang malaking tao na nakaupo sa isang upuang may gulong, isang matandang lalaki, at isang maliit na bata. Magkakahawak kamay sila. At sa itaas nila, isang malaki at maningning na araw, isang sinag. Kinuha ni Dakila ang papel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nag-init. Ang Sinag Corporation ay hindi na lamang isang pangalan ng isang kumpanya. Ito na ngayon ang simbolo ng kanyang bagong buhay. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay sariwa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Dakila Mariveles na siya ay tunay na malaya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na kahit gaano pa kalalim ang hukay na pagbaunan sa katotohanan, palagi itong makakahanap ng paraan upang sumibol at makita ang liwanag. Ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa katapatan ng isang kaibigan, sa kabutihan ng isang estranghero, at sa pag-asang kayang mabuo muli kahit mula sa pinakawasak na mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at nakapulot kayo ng aral sa kwento ni Dakila. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento,
tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.